Parang tinik sa lalamunan daw ng ilang manufacturer ng delatang tuna sa Mindanao ang mga perwisyong brownout. May ilang kumpanya nang nagsara na habang ang iba nagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. May report si Julius Segovia. Sa General Santos City na tinaguri ang tuna capital of the Philippines, umaaray na ang ilang negosyante. Ang mga pagawaan kasi ng delatang tuna roon, apektado na raw ng krisis sa kuryente sa Mindanao. Ayon sa Tuna Canners Association of the Philippines o TCAP, ang nararanasan nilang hanggang 7 oras kada araw na power supply sa Mindanao, paputol-putol pa kung minsan. That influences yung irregular production capacity. Now, para ma-counteract yan, lahat naman kami mayroong standby generator. Ang problema, mas mabigat sa bulsa ang gasto sa generator dahil bunker fuel ang gamit. Doble ang mahal kaysa sa kuryenteng mula sa hydropower plants. Pilit man nilang kayanin ng dagdag gastos. Abot pa rin daw sa milyong-milyong piso ang nawawala sa industriya nila. Pag hindi raw nasolusyonan ang problema sa kuryente, other companies have really shut down already, na huminto na sila. Yung tuna canneries hindi pa, at saka we cannot kasi commitment yun sa pag-deliver sa export markets. Kaya ang isang brand ng canned tuna sa merkado, nagtaas na ng presyo. 10 centavos ang dagdag presyo kada lata. Sa ilang pamilihan, bukod sa canned tuna, tumaas din ang presyo ng delatang mackerel. 25 centavos ang itinaas kada lata. Ang magandang balita, hindi gumalaw ang presyo ng paboritong sardinas. May payo ang samahan ng mga supermarket sa gitna ng pagtaas ng presyo ng ilang brand ng canned tuna at mackerel. Let's put it this way. Ang isang manufacturer, maraming brands na nilalabas, catering to the high end and the low end, di ba? So there's always a choice. Nakikiusap naman ang Department of Energy sa bawat isa na habaan pa ang pasensya habang minamadali nila ang mga pamamaraan sa pagresolba ng power crisis sa Mindanao. Kasabay nito ang pagtiyak ng DOE na may dagdag ng supply ng kuryente sa rehiyon pagdating ng taong 2015. Julius Segovia, GMA News.